Ay, what's up mga Lodi? So, ayan, meron ulit tayong for unboxing. Umorder tayo ng bagong upuan, yung gaming chair from TT Racing. So, ito yung max variant nila, yung Gojo edition. Tapos, may mga ganito mga Lodi. Ayan, may mga note na please record. Tapos, meron silang mga gantong warning para sa delivery rider, which is, ayan, meron silang label na pag madami, wag daw patungan. So, kudos mga Lodi. Yan. So, unbox na natin. Tingnan natin yung loob. So, yung packaging niya, okay. No complaints. Yan, mga Lodi. Max Gojo Edition. Ayan, mga Lodi. Jujutsu Kaisen, Max Gojo Edition. Ang ating binili. Itong binili natin, gawa nung reclining. So, yung ating current na ginagamit ng upuan, hindi siya nare-recline. So, kaya bumili ako ng bago. Kasi, minsan gusto kong matulog. Pag tumayo ako sa upuan, nawawala. So, bumili tayo ng reclining para pag tayo inantok, diretso doon na tayo tutulog sa upuan. Ay ko. Oops. Masurot. Delicads. Ito, may tape. May tape. Kaya pala hindi ko mahila. Yan. Mamaya na tayo maglilinis ng kalat mga Lodi. So, ayan yung ating nasaan ang ano nito? Ibabaw. Ito, ibabaw. Ayan. So, dito tayo nag-unbox kasi makalat dun sa labas. Kaya medyo masikip yung ating pwesto. Ayan. Hop, hinahinay. Baka tamaan yung leather. So, ayan mga Lodi, hinahinay tayo. Baka may tamaan sa loob. Yun. Nakikita ko na ang ating Yun. So, ayan mga Lodi, yung ating laman ng box. So, isa-isahin natin. So, ito yung ating star base. Yan, mga Lodi. Aluminum siya. Aluminum. Tapos, magal lang siya, mga Lodi. Yan, kasi aluminum nga siya. Tsaka, manipis yung ano niya. Yan, pinaka-frame. Yan, mga Lodi. Magaan, mga Lodi. Forged aluminum siya. Kaso may mga parang imperfection. Ayan, may mga imperfection dyan sa gitna. Yung pinaghinangan. Ayan o, mga Lodi. Hindi ko alam kung gawa nung ipinatong itong ibabaw dito sa ilalim. Kaya nakakapamo yung imperfection. Ayan o. Pero overall, smooth naman. Ayan o. Buo siya, mga Lodi. So, lapag muna natin to. Tapos ito yung likod, yung backrest. Lodi. Ganito siya kalapad.
Tanggalan natin sa plastic para makita natin ang ayos. Oops. So, ayan mga lodi, ganito lang siya. So, hindi siya yung sa expectation ko na makapal yung foam, hindi siya ganun kakapal, ayun o. Memory foam. Tapos yung likod niya, walang support, ayun o mga lodi, empty. So, yung bakal niya kakaunti. Hindi katulad nung previous ko na upuan, may bakal siya dito. Or, hindi ko lang basta may bakal siya dito sa likod. Ito wala oh. Foam lang. So, siguro mas quality pa rin yung sa tawag doon? Secret Lab na upuan. Pero ang presyo kasi noon is mas mahal siya ng 10K kumpara dito. Pero ayun, mag-iba talaga ang ano ng pagka-leather. Ito medyo kala ko yung high quality na PU leather to pero hindi. Parang yung mga tig 7K na leather lang. Pero marami siyang mga ganito. Which is ito yung magpapamahal dito sa ano niya, itong mga tatak nito kasi although machine yung ginamit dito pero syempre yung pagkaka-imprint niya is maganda, ayan oh. Hindi ko lang alam kung gaano tatagal tong ano na to, PU leather kasi mukhang manipis. Ayan mga lodi. Yan, kung gaano siya kagaan. Tapos meron siyang ito. Guccio Kaizen edition. Tapos ito yung bolts niya, ayan maganda nakaluwa. Nakalabas, hindi na tayo maghahanap ng butas. Tapos pwede siyang tanggalin kasi may zipper. Pero nakalock. Saan yung zipper? Nakalock mga lodi no, tawag doon. Yung hindi ko alam kung may kahoy dito sa ilalim to. Paano to yung binabaril na ano. Ano. Anyway, mukhang wala naman damage yung ating pinaka-base, yung backrest. Ayan. Ayan, mga lodi. So, ito yung ating backrest. I-unbox muna natin yung iba. Dito muna to. Tapos, ito yung ating lumbar pillow. So, yung lumbar pillow natin, ganito yung tsura. Manipis siya, mga lodi. Hindi ko alam kung makakasupport ba to sa likod natin or hindi. Kasi medyo manipis nga eh. Anyway, ito yung ating lumbar pillow, mga lodi. Yan. Dito na tayo sa ito yung kanyang base. So, ang base niya ay ito muna ang ating neck pillow. So, yung neck pillow natin, ito. TT Racing, wala naman siyang tatak. Ito yung ating base. Ito. So, yung ilalim niya, mga lodi, ito. Ganyan yung itsura. Teka. Ano natin? Hindi pala masyadong kita. Yan. So, ganito yung itsura ng base. Ayan. So, medyo makapal naman yung kanyang base. Oy, may damage. Oh, no. Kaya mga lodi, may damage. Paano kaya to? So, yung damage niya, kikita nyo, nando siya sa loob ng plastic. Tanggal natin. Hindi ko alam kung
Pangit naman ito. Damage. Ito yung sinasabi ko na manipes mga lodi. Ayan o. May damage. Hindi ko alam kung tumama to dun sa may, ayun yung kanyang armrest. Yan yung damage niya, oh. Makikita nyo. So, mabilis yan lumaki. Ayan, oh. So, mabilis yan lumaki. Kasi yan ay magra-running edge na. Pero kanya naman tatak is okay. Hindi ko alam kung ito ay nung habang ginagawa tong imprint na to, may damage na. Tapos ito yung back niya. Ay, yung ilalim pala. Ayan. Kasi hinila natin to nakaganto, mga lodi. So, walang damage yung kahon. Ayan, kung makikita nyo. Malinis yung kahon na yun, no? Walang damage. So, before pa ito ipack, may damage na. Ay, hindi pala. Baligtad. Sa una pala to. So, means, sala pala ako mga lodi. So, dito pala siya na damage. Sa unahan. Ang kasama niya, yung kahon niya malinis. Ayan, kung makikita nyo. Kasi malayo siya ito, dito. So, ito yung katabi. Itong package na to. So, possible na may damage na siya pagkapak pa lang. Ito yung kanyang papel. Instruction. Maganda yung kanyang instruction, mga lodi. Ano? Ayan. So, yun yung ating unang disappointment. May damage yung kanyang base. Kasi once na open mo yan, mapepress yan. Magkakaroon ng pressure doon. Lalaki ng lalaki yun. Since itong synthetic na to is manipis lang. Hindi siya yung actual leather na hindi siya mapupunit. Ito napupunit to kasi may yung tela lang yung support niya sa likod. Hindi siya katulad nung mga actual leather na katulad nung yung mga ganito natin na mousepad. Actual leather. Na habang tumatagal is tumitibay. Ayan. So ito yung kanyang instruction. Ito yung kanyang armrest. So, wala siyang matalas dito sa part na to. So, ito namang mga katabi niya, ito yung base. Mukhang hindi siya dito na damage mga lodi. Talagang before pa siya i-package, may damage na. Yan. So, medyo disappointing lang. Hindi ko alam kung paano to ibalik at palitan nila. So, mukhang okay naman yung quality ng ating itong ating pang-recline. Ayan. So, meron siyang adjuster. Front. So, ito yung pang-recline natin, mga lodi. Medyo mabigat siya. So, ngayon, i-ano muna natin to. Ilapag. Hey, what's up? Ready? Oh, very good, star. Oh, doon muna ikaw. So, yung natitira natin, ito yung siguro nuts and bolts. Ito yung ating isang armrest pa. Ayan, ito yung ating isang armrest, mga lodi. Ayan yung ating armrest. So, dito muna ito sa gilid. Kasi tatanggalin natin itong kahon. Sorry about that. So, tingnan natin itong huling box.
So, yun lang talaga ang pinaka-disappointment. Hanggang ngayon, niisip ko pa kung paano gagawin natin. Sasauli ba natin siya o ano? Kasi kung isasauli natin to, hindi ko alam kung paano natin to i-repack. Tapos yung ating package, medyo may kamahalan. Yung caster wheel niya is pangit, mga lodi. Plastic. Cheap caster wheels. Ayan. So, meron sila sa website na nabibili yung metal na caster wheels. Hihingi na lang siguro tayo ng compensation doon sa sira para din na natin ibalik. Ayan. Pangit yung kanyang caster wheel, mga lodi. Plastic. Ito yung pinaka-base caster wheel nila. So, kailangan mo talagang bumili ng magandang caster wheel nila. Ayan, plastic. Tapos, ito yung kanyang mga pangkalas. Ito yung kanyang cover sa gilid. Ayan, mga lodi. Tapos, ito yung kanyang tawag dito. Yung kanyang gas lip. Sabi dito ay class 4 daw to based sa website. Made by Sunware Co. Ltd. So, hindi natin makita kung anong high pressure. Ang hirap basahin ng ano niya, mga lodi. Pero, ayan. Tinitingnan lang natin siya sa tinitingnan natin siya sa sinag. Pero, ang hirap niyang basahin. Meron siyang engraving doon. So, anyway, ito yung mga component natin. So, try natin na i-assemble. So, ayan na yung ating laman ng kahon. So, igigilid muna natin to para makapag-assemble tayo. So, for now, i-set up muna natin to. Tapos ito ay, let's put this aside. Oops. Ayan. Medyo masikip dito sa ating kwarto. Ay, lumabo pala. Ayan. So, assemble na natin, mga lodi. So, unahin natin yung pinakaupuan. Lagyan daw ng castor yung wheelbase. Tapos, yung gas lip. Ay, nako. Laking disappointment talaga nito. Laki ng damage niya, mga lodi, oh. So, ang binayaran lang talaga natin dito sa upuan na to ay itong drawing. Wala na akong makitang ano eh. Kasi yung muso, other option natin, mga lodi, is hello. Doon na ikaw sa labas. Nag-assemble si dito. Doon na ikaw. Mamaya na ikaw pumasok. I'm trying to assemble the chair. Yep. Doon na ikaw sa labas. Close the door. Close the door. Bye-bye. So, ayan, mga lodi. So, ang pinag-usapan natin kanina is yung muso. So, nakaupo na ako dun sa muso. Kaya hindi ko siya gusto. Medyo flimsy yung ano niya, mga lodi. Yung kanyang build quality. So, pag ginanon mo, maalog. Tapos yung kanyang is plastic. Hindi ko lang alam yung mga bagong model nila. Pero mukhang ang nangyayari is pare-pareho lang. Etong si TT Racing, mukhang kaya siyang binili ko. Gawa nung Secret Lab.
Yun yung pinag-iipunan ko before. Kaso, hindi na siya nagre-release ng bago. Wala nang bagong nire-release si Secret Lab. Kahit anong tingin mo sa kanilang Lazada website, hindi sila nagre-restock. So, hindi ko alam kung bakit. So, yun yung dahilan bakit hindi tayo nag-Secret Lab. Kaya ito yung ating ginawang option. Alternative option. Tapos yung ito, hindi ko pa ito natatry before. Kaya, nagsumubok tayong ito yung itry. So, mukhang yung gawa niya is generic lang din. Ang pinagkaiba lang ay yung etong mga design. Ayan, mga lodi. Maipit. Yan. So, ito na mga lodi. So, ganyan yung instruction. Saan na yung ating papel? So, hindi yata kita mga lodi, sorry. Tanggalin muna natin ito. Sakit sa tenga. So, ayun yung ating base mga lodi. So, ang next natin gagawin, lagay daw natin yung cover. So, ito yung cover. Gas lip 3, lagyan natin ng yung ilalim. Ang sabi dito ay unahin yung kamay. So, bago natin ilagay yung teka, imisin muna natin itong kalat sa gilid para medyo maluwag tayo. Yan. So, medyo maluwang yung ating galawan. So, ayun mga lodi, kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-quality. Okay yung loob. So, ito yung loob. Pero yung memory foam niya, mga lodi, quality naman. Yung kanyang balot lang na synthetic ang hindi. Ayan makikita natin yung meron lang siyang meron siyang bakal yung frame. Yan mga lodi, kung makikita nyo yung itsura. Ito, maganda tong foam, memory foam. Ito, nakaano lang siya, yung circle na clip dito sa bakal dito. Kung makikita nyo, ito, yung ilalim. Hindi naman siya makaka-affect sa overall usage ng upuan. Purely aesthetic siya. Pinakita ko lang sa inyo yung overall build quality. Ay, ito yung spring. Okay, so hindi natin siya mape-press. So, i-install natin mga lodi yung armrest. Kasi sa instruction niya, kailangan natin unahin tong armrest. Ayan. So, kunin natin yung pangkalas. Ayan. Sa instruction, armrest. Tapos, lalagay natin yung backrest. And then, parang papahirapan tayo nito Pinapauna sa atin yung backrest. So, ihuhuli natin yung backrest kasi dito sa instruction, pinapauna yung backrest sa atin. Or, pwede din pala. Kasi medyo mabigat yung na yun. Sige.
follow natin yung instruction. So, ito siguro yung mga libreng nuts, spare nuts mga lodi. Oh, okay. Ito ay left. So, mukhang tama naman. Hindi mo tayo nagkakamali. Holy crap. Tingnan natin kung tama pa yung focus. Okay pa pala. Yan mga lodi. So, ang plano natin ay i-extend siya ng forward or since malapad naman to, pwede naman natin siyang i-move yung sagad sa nut. Yan mga lodi. So, hindi muna natin siya hinigpitan ng sagad na sagad. Hand tight lang yung ginawa natin. Install muna natin tong kabila. Sakit ng pa ako. So, medyo may injured tayo mga lodi. Sakit ng ganito natin kasi nag-jogging tayo kahapon. Hello, Ate Ladi. Doon muna ikaw sa labas. Nagbubusi. So, naka-record. Close the door. Doon ikaw, huwag mo sanggan yung camera. No. You sit there. Up. Ayan, so nahigpitan na natin mga lodi yung hand tight. So tatry na natin itong higpitan ngayon ng bit hindi kasya. What? Oh, ito.
Yan mga Lodi. Nahigpitan na natin tong bolts. So, final na to. No. You sit there. You stay still. Huwag malikot. Oh, doon muna kayo sa labas. Close the door. Oh, at Ladi, doon muna ikaw sa labas para hindi si Lawrence. Yan mga Lodi. So medyo ngalay na tayo. Pero naigpitan na natin tong bolts. Merong mga part na lumuluag. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gawa ng hinigpitan natin yung kabila. Lumuluag yung kabila. I think okay na to. Kasi mukhang mahigpit na lahat. Oh, ito maluwag ulit. What? Baka lost thread na to Okay na to. So ayan mga Lodi. Lipat tayo sa kabila. Pawisan na yung pa ako. Ay, mali pala tayo. So, hindi natin alam kung gaano to katagal sa atin. Kung gaano katagal tong upuan na to. Kasi yung quality niya, hindi pa natin sigurado kung gaano ka-reliable. Pero maganda naman yung pagkaka-weld ng mga bakal niya mga Lodi. Makikinis. Pinaka-problema lang talaga natin ito. Yan puputok yan Magra-running yan Parang running edge ng damit.
Tapos yung mga naka-protrude na tornilyo, bumabaon doon sa foam. Hindi natin alam kung yung foam natin sa ilalim is madadamage. Kasi may mga nakaluwang mga kaganyan na tornilyo eh. Pag umauno na doon sa bakal. Yan mga Lodi, nakabit na natin. So, check lang ulit natin yung video. Kasi mukhang nagalaw. Ayun, okay lang pala. So, nakabit na natin yung ilalim. Kakabit natin ngayon yung ito. So, hindi na natin susundin yung ating instruction. Para ito, iupo na natin doon. Iuhuli na natin yung backrest. Mabilis lang naman siya ikabit. Mas mahirap ikabit tong ilalim pag nandun na yung ating backrest. Yan. So, ito ay front. Yan. So, front. Uy, what? May pumasok na lamok. Wala. So, ayan mga Lodi, na-install na natin. Higpitan na lang natin to. At tapos na yung ating installation halos. More than 50% na yung na-install natin. Kasi ito lang talaga yung pinakamatagal. Yung armrest, tsaka itong ating pinaka-lip.
So, higpitan na lang natin to ng final push. Alright, masakit na yung kamay natin mga lodi. Hanap tayo ng foam. Medyo bumabao na sa kamay. Medyo pangit yung pwesto. So ayan mga lodi. Ito medyo maluwag to. Yung. Hindi pa tayo pwesto. So, hindi na natin mapihit mga lodi. So, I think okay na 'yon. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin tong gas spring. So, medyo ayun. Okay. Ayan, okay na mga lodi. Oops! What? Okay. So, ayan mga lodi. So, ayan yung pinaka-base niya. Kung makikita nyo mga lodi, nakaslant. Nakaslant siya. So, yung foam niya is comfortable. So, ayan sinasabi ko sa inyo mga lodi. Yung kanyang feel nung leather is not very premium. Ayaw nito. What? Tapos yung paddle shifter niya is napakalambot. Ayan mga lodi. Plastic na plastic. Hindi niya yun. Oh no God. Hindi niya ma-press yung nauna pa siyang lumaganat. So, napunit. Lumaganat yung plastic niya mga lodi. Itong handle. Very cheap yung handle mga lodi. Hindi niya kayang ipihit yung spring nung So, ayan. Tanggalin natin itong nasa cover kasi medyo tabingi. Yan mga lodi. So, ganito yung pinaka niya. Makikita nyo. Medyo slant. Yan, hindi siya perfectly aligned. Medyo nakaganon siya.
Yan, nakaganan. Ayun, oh. Yan, oh, kitang-kita siya sa ilalim, mga lodi. Tabingi yung pinakabakal niya. Baba nung kanan. Yan, mga lodi, oh. Bababa yung kanan, ayun, oh. Tabingi. Tapos yung kanyang, ganito siya kataas. Tapos ito, yan. Ito yung pinakamababa. Sagad na ba? So, ganito siya kataas. Yan, mga lodi. So, masyado siya mataas para sa akin kasi ito yung max nila. Siguro hindi talaga fit to sa akin. Pero kung makikita nyo, yung upuan niya, sakto lang. So, ang problem is yung siguro height nung pneumatic spring. So, i-final na natin to. Ayun, oh, makikita nyo tabing yung armrest. Kagandahan niya lang, hindi siya sobrang taas. Hindi siya sagabal. Tapos, oh, hindi ba siya nahihila? Oh, hindi siya na-extend. What? Ah, ayun, okay. So, ito yung pinaka-highest niya, mga lodi. Yan. Ito yung highest. And ito yung lowest. Hindi siya ganoon ka-intrusive. Pwede ka pa mag-gitara. Tapos, ayun nga, medyo mataas siya. Yung, kasi kaya hindi ko pinili yung air version nila. Ayoko nung air version kasi tela. Yun, mas matibay siguro yung para dito. Kaso, mabilis kasing pasukin ng alikabok yun. Siguro kailangan mong i-vacuum regularly. Siguro every 6 months or mga ganun. Para hindi ka mangate. Kaya gusto ko leather. Pero ito, synthetic. So, ayan, ilagay na natin yung likod. Yung kanyang backrest ay walang damage. So, ang ina-expect ko is makapal yung kanyang likod. Katulad nung sa ina-expect natin sa Secret Lab. Kaso ito, medyo ano talaga. Medyo na-disappoint lang tayo ng malaki-laki. Kasi ang dami niyang imperfection bukod dun sa kanyang hindi pantay na humirap yung pagkalas natin ng tornilyo. Oh. Nasabit dun sa sa bakal. Hindi natin makalas. So, ikabit muna natin to para hindi siya tumba. Madali naman siyang i-align, mga lodi. Ilalagay lang natin siya para hindi siya tumutumba. Tapos itong kabila, i-align naman natin. Ay. Ito pala.
Laki ng lamok. No? Yan mga Lodi. So, gagawin natin para medyo pantay siya ng kaunti. Yan. So, medyo meron siyang ano dito, allowance. Humila ba? Mukhang hindi siya humila. So, mukhang kailangan natin ay pabalik. Para doon siya so, hindi siya pantay mga Lodi. Ayan o. So, wala din tong bakal mga Lodi yata. Manipis yung bakal niya. Ayan, hindi siya eksakto dun sa mga Lodi ito. Kita nyo. So, ganyan yung pinaka-itsura niya. Ayan o, nakislant. Hindi pantay yung ano niya mga Lodi. Yung ibaba. Nakalapat na siya eh, oh. Tapos hindi natin siya. Ito, naaangat natin tong isa. Ito. Pero itong kabila ayaw. So, yun na yung pinaka-max niya. So, anyway, ano na natin siya, i-lock. Nasabit itong pantaas. Oops. Ito mga Lodi, nakaano lang sa mismong leather. Ayan o. Wala siyang pinaka talaga, support. So, ayan mga Lodi. Hihigpitan na natin to.
So, ayan mga Lodi, mahigpit na to. Liko na yung ano niya, yung washer. Ayan. So, ganito yung pinaka ano niya. Pinakapantay. So, lagyan natin yung cover. Yung final, ano niya. Final attachment. So, ito yung final attachment niya mga Lodi. Oh, maipit na talaga eh. So, ito. No. Ay, maiipit kayo dyan eh. Doon muna kayo sa labas. Ayan, so, ito mga Lodis, nandito lang. So, meron siyang, ano ba to? Yung pinaglagyan ng spring nung ano, backrest. Hindi ko alam kung gaano katigas yung backrest na ano, yung spring nito. Pero mas okay sana kung dalawa para kaya i-support yung pwersa ng likod natin. So, yung okay. Kiss bump. Kiss bump. So, yung tornilyo nung ating gilid, yung M5X10, which is, alin? X25 daw. What? Which is iisa. Iisa to. Itong maliit. So, walang washer tong kasama. Which is ito. Okay. Yan mga Lodi. So, yung kanyang pinakatornilyo ay yung maliit. Yan, sakto. So, tingnan natin kung nagsasakto ba yan. Holy crap. Pangit talaga pag walang magnet yung tools. What? Hindi nasuot. Yan mga Lodi. So, pinupush lang yung ano natin, yung plastic cover. Tapos, hindi mo siya ganun kailangang pakahigpitan kasi plastic. Puputok yung kanyang puputok tong mismong lagay niya pag sobrang higpit. So, tinansya lang natin ng medyo mahigpit na kaunti. Ito is dito sa kabila. Mukhang tama yung lagay natin Kasi magkaiba yung ano niya. Itsura ay no. Isa makapal, ito maliit. So, ang tanong, hindi siya pantay So, mapepwersa tong plastic na to.
So, ayan mga Lodi. Yan na yung final ano natin. Upuan. Na medyo may counting malaking damage. Counting malaking damage. So, ito yung final na upuan natin. Final na itsura. But mamaya muna. Mamaya. So, ayan mga Lodi. Kung makikita nyo. Hindi pala kita yung buo. So, tanggalin muna natin to. So, ayan mga Lodi. Ayan yung ating may sira. Dito siya. Ayun, laki. So, actually mukhang lampasan siya hanggang doon sa may foam. So, hindi ko alam kung tinamaan niya nung matalas before yung packaging. So, inulit-ulit lang natin. So, ito yung ating final build. Ayan. So, yung likod niya, ayan, ganyan yung tsura. Although, hindi man natin yan makikita pag nakaupo na. Pero, ayan siya. Maganda lang yung kanyang pagkaka-imprint ito sa synthetic leather. So, ito yung gilid. Okay naman. Na-attach natin siya ng ayos. So, ayan. Tapos, medyo may kataasan yung upuan natin. Yung base. Ayan. So, inabot tayo ng 1 oras pag-build tsaka pag-unbox. So, try natin lang hatiin yung ating unboxing tsaka yung assembly. Ayan mga Lodi. So, mag-ano tayo ng moment of truth. Upo tayo doon sa upuan.